Marami pong natatakot na lumabas ngayong araw na to, March 25. Ngayon pong March 25 ay lunar eclipse. Full moon po nangyayari ang lunar eclipse. Maaring makita natin ng kaunti pero hindi lubusan dito sa Pilipinas. Ngayon, yung natatakot lumabas sa April 8, yung solar eclipse, wala po kayong dapat ikatakot. Hindi po kayo mabubuwisit ng isang taon. Wala pong mangyayaring ganoon. Bukod pa sa hindi natin makikita, hindi po damay ang Pilipinas dun sa solar eclipse. Ito po ay mangyayari at dadaan sa Amerika and will cross to Canada. Kahit po i-research ninyo, ni hindi po natin ito matatanaw kahit kaunti. Ang ating full moon po ngayong Abril ay sa April 26 pa. Huwag po kayong kabahan, magdasal lang po kayo. Ngayon, ang ibig sabihin naman po ng magkasunod na eclipse ay parang babala. Nasa maraming kwento na po yan sa nakaraang buhay ng daang taong lumipas sa sangkatauhan. Palagay ko nga nasa Biblia pa rin ang tungkol dyan. Marami kasing sakuna para sa malalaking taong nabubuhay nung unang panahon pa. Tuwing may eclipse na magkasunod, maraming namamatay. Ito po ay babala ng langit para paghandaan ang mga darating na kalamidad na maaring hindi na maiwasan dahil sa hindi po pagbabagong loob ng mga tao. Maari pong mamitigate, maiwasan na maging masyadong malala para sa ating bansa, pero hindi na po maiiwasan na mangyari ito. Kung nagtataka po kayo kung bakit ko alam ang mga bagay na ito, sundan niyo po panoorin niyo po yung mga posting ko mulat sa pool. Pinanganak po ako nito na ganito. Kahit po hindi kayo maniwala, wala namang mawawala sa akin. Ako po'y napag-utusan lamang, ako po'y nakakarinig ng mga bagay na hindi naririnig ng pangkaraniwang tao at nagbibigay ng babala. Sobra na po ang hatred at kawalang galang ng lahat ng tao sa mundo. Parang ang higit na mas maraming bagay na dapat pagbayaran ay ang Amerika. Sa kanila po ang pinakamagulong lugar ngayon papunta ng Canada. May ruta po yan. Awa ng Diyos, kahit na po ganito kaliit ang ating bansa, hindi po ganun kagrabe ang mangyayari at hindi rin po ganun kalaki ang masasalanta. Subalit, kailangan po magdasal tayo, manghingi ng tawad, manawagan kay Ama na sana patawarin na tayo at subukan po nating magbago na huwag na nating sasaktan ng kalooban ni Ama sa langit. Totoo pong nasasaktan sila dahil wala namang may gustong Diyos na masaktan ng creations niya. Tayo lang naman po ang gumagawa nun. Bakit ba nangyayari ito? Dahil din po sa mga pagkakamali natin. Sana turuan na natin yung mga bata, yung mga susunod na henerasyon na maging magalang uli, na maging mabuti at sumunod dun sa 10 Commandments, na igalang ang mga magulang. Pero hindi po tayo nila igagalang kung hindi tayo magsaset ng good example. So yan po. Maiksi lang po itong ipinararating ko sa inyo kasi ang dain ng natatakot lumabas ngayong araw na to at sa April 8. Huwag po. Hindi po ito ang 3 days of darkness. Magkakaroon po ito ng epekto sa communication, sa computer, sa internet because of the retrograde. Dahil po sa retrograde, hindi po dahil dun sa eclipse. Nagkataon lang po na magkasabay. Okay? Pero of course, there are no accidents in life, in heaven especially. Lahat yan may reason. Pero hindi pa po ito yung 3 days of darkness. My goodness, kung mangyari yon, hindi na talaga
uulan na po ng apoy at lahat ng demonyo ay lalabas na. Literal na makikita natin. Hindi po yon ang mangyayari ngayon. Kawawa naman yung mga nagtatrabaho na kailangan lumabas. May mga tricycle driver, jeepney driver, at saka yung mga magko-commute, mag-opisina na ngatog na tininervyos dahil doon sa babala na pagka lumabas daw kayo ay mabubuwisit ang buhay ninyo sa buong isang taon, masamang mangyayari. Hindi naman po. Hindi naman po ganun yun. Yun po, ang eclipse ay babala. Paalala sa atin, nangyayari po talaga yan. Kasi may Diyos eh. May Diyos. Paalala po sa atin na sana, kung nagkasala man tayong mga magulang, turuan na po natin ang ating mga bata, ang mga anak. Turuan na po natin magdasal, kahit anong religion po. But the law, you know what the law is? The law is love. The true religion is love. So we have to love one another. You teach your children how to be respectful, to be loving, especially sa mga magulang, at lalong-lalo na sa Diyos. Turuan niyo po silang wag mapanakit, lalo na sa mga hayop na walang kalaban-laban, kasi may kabayaran po yan. Tayo po nagkasala na ng pagkarami-rami. Humingi na lang po tayo ng tawad. Pero yung mga bata po ngayon, dobleng kasalanan nating mga bagulang pag hindi pa natin tinuruan. Turuan po natin sila. Hindi pa huli ang lahat. Mangyayari ang sakuna, mangyayari ang kalamidad, pero mangyayari palagay ko ang gera, pero mamimitigate. Ang ibig sabihin ng mitigation ay mababawasan kahit papano. Kung 1 bilyon ang mamamatay o mahihirapan, baka sakali, mas konti lang doon. Nasa atin na pong mga kamayan ngayon. Pagka may nangyari sa next generation, kasalanan nating mga magulang pag hindi natin sila tinuruan. So, balikan ko po yung tungkol sa eclipse ngayong araw na to at sa eclipse sa April 8, huwag po kayong matakot. Hindi po kayo mabubwisit. Ngayong gabi, kung gusto po ninyo, not necessarily gabi, kahit po mamaya, pag napanood po ninyo itong video ko, itong posting ko to, maglagay po kayo ng maraming asin sa kamay. Pagkatapos, i-rub ninyo. Yung rub, alam nyo, hawak ko po kasi yung tab ko kaya hindi dalawang kamay. Tapos, ibig ko sabihin, ikuskus ninyo sa kamay. Ordinary pong asin. Pagkatapos nun, hugasan niyo po ang kamay ninyo. Kasi parang paglilinis iyon. Parang pagsabi na habang rinarab ninyo yung asin sa kamay ninyo, pwede niyong sabihin, lahat ng negatibong bagay ay itinatapon ko na, iiwanan ko na, at isasama na sa hanggang matapos ang eclipse na ito. At sisikapin kong mabago at maging maganda rin ang takbo ng buhay ko at magiging magalang ako at susundin ko sa abot ng makakaya ang lahat ng batas ng langit. Yon. Tapos, maghugas na po kayo ng kamay ninyo. Pero wag ninyong pupunasan. Antayin ninyong ma-air dry. Ibig sabihin ng air dry, kusang matuyo. Kasi maganda yon. Ngayon po yung araw na to. Solar eclipse po, April 8. Lunar eclipse po, ngayon. Full moon. Ang full moon po natin na susunod, April 26 pa yata. Opo, somewhere about 6:20, hindi po ako sure ko, basta 26 or 28. Yung solar eclipse, ang tatamaan po niyan, United States, going to Canada, and farther south, I think, if I'm not mistaken. So God bless everyone. I pray for all of us. Magdasal po kayo para sa ating bansa, para sa next generation. I love you all. Bye po. Sana nakatulong.